resort dyan? Ha? Sabi mo resort. Resort. Ang lamig lang mag-swimming dyan ngayon. Ano na? Malamig mag-swimming dyan. Malamig sa lahat ngayon. Madami ata din nagra-ride ngayon eh, no? Ano? Madami ding nagra-ride. Eh kasi wala pang pasok ang mga students. Mga kid. Mga bata. Oo. Kaya free sila. Free sila maglaboy-laboy. Wala silang kailangan asikasuhin. Kailangan ko pa mag-follow ng iba pang mga ano. Mga Ano ba tawag dun sa mga ganun sa Reddit threads? threads. Oo. Kahit ano naman. Lagi, tama nga yung sa'yo. Parati naman tayo may pag-uusapan yan. Oo. Eh, kaya lang naman natin binring up yun or kaya lang naman natin inano na tumingin doon. Kasi kahit pa paano, wala pa naman tayo nakukuha mga tanong. Maliban doon, para hindi tayo na, parang hindi mo hindi pilit yung pag-isip mo ng pag-uusapan. Oo. Eh ngayon nga na mag-isip ka lang, hindi ka mag-iisip, magbabasa ka lang ng mga topics na napag-usapan nila, ganun. Tapos kung anong ma-bring up mo, ganun. Hindi, ay tama. Pero I think sa buhay dapat ganun eh. Alin? Kasi katulad niyan, may mga tao, may mga kaibigan ka masasabi, ang galing magkwento ni ano, parang ang sarap kasama nun, ang daming alam, ang daming kwento. Pero kadalasan nun, either by experience o mahilig magbasa o mahilig manood eh. Oh, kasi hindi rin naman lahat ng mga sinishare mo, mga ikaw mismo naka-experience. Oo, saka lalo na yung kaya ganun ka-importante ang libro. Maliban sa nagiging well-versed ka, ang daming magagandang libro na pwede mong ikwento. Downside naman nun, pagbaliktad ka. Parang baliktad. Eh, kung pinapanood mo, puro katarantaduhan eh. Hindi ka nagbibigay ng time and effort para manood ng parang mga bagay na may matututunan ka or bagay na passionate ka about, eh di ikikwento mo, puro katarantaduhan din. Siguro depende sa kausap mo kung parehas kayo ng pinapanood. Eh, di maganda. Yun nga yung yun yung sasabihin ko din sana. Pero makakakita ka rin naman ng kapwa mo tarantado. Oo, kaya ganun ka. Pero, Kasi kahit naman pati sa books, kahit anong ganda or yung mga natututunan mo sa books, kung yung pinakwentuhan mo is wala rin namang ano dyan. binabasa mo pala, puro smart. Para dun pala siya sa mga napapanood na walang Oo. kwenta. Pero unfortunately, hindi kasi ganun ang hindi ganun kadali yung buhay eh. Kasi kung lahat ng tao kasundo mo, easy mode eh. Kaya nga nagtataka ka, bakit wala akong masyadong kaibigan, ba't hirap na hirap ako makipagkaibigan. Eh, minsan kailangan ikaw talaga mag-adjust para makita yung kaibigan eh, or yung makilala mo yung tao. Tao kasi hindi basta nagpapakita yan kung sino siya, basta nagkakilala lang kayo eh. Kailangan maging komportable muna sa'yo. Kaya pag pumasok ka sa leadership role, importante na hindi ka matalino pero madami kang alam. Sabi. Kaya madalas sa mga applications, kailangan talaga may yung may previous ka na sa role kasi alam mo na yung mga pagdadaanan gano'n. Hindi lang yung dahil magaling ka. Pag in-apply mo naman sa buhay yan, yun nga yung sabi ko. Gusto mong kaya si Tit, yung parang may mga taong leader sa inuman. pero hindi naman yun eh. Kala mo pinanganak na may magaling magkwento. Maalam yun, either mahilig magbasa, nag-i-invest matuto, tinitingnan sino yung yung in niya yun. Kasi yun yung masarap kakwentuhan. Kaya kung nahirapan ka nabasa ko yung sa libro eh, yung sa How to Win Friends. Dapat kahit pa paano nag-i-invest ka rin sa mga bagay na kunyari may taong gusto ka maging kaibigan,
Wala may iaambag ka din, ganon. Parang kailangan mo lang mag-invest na alamin yung alam niya. Hindi ba mas masarap kausap yung tao na kahit pa paano nagkikwento ka tungkol sa Pokemon, may alam sa Pokemon? Mas maganda pa nga yung parang interesadong matuto, hindi na masyadong maalam pero interesadong matuto. Mas excited yun. Usually din naman nag-connect, diba? Pag may mutual ano kayo, parang yun nga yung Pokemon, tapos mahilig din siya sa Pokemon, ganon. So, parang hindi mo na kailangan masyadong pag-effortan kasi Totoo. ano naman na parang seamless na yung connection nyo, ganon. To that effect, kung nagre-reklamo ka nga, ba't hirap na hirap ka makipagkaibigan or may tao kang gusto makasundo, hindi mo makasundo, kaya alam mo na kung bakit. Wala kang kwenta. Hindi naman. Siyempre, mag-try ka rin naman na pumunta sa ano niya, angulo niya. So, maging kaibigan eh. Hirap kaya makipag-usap sa tao na kasi may mga tao na handa kang pakinggan kahit pa paano sa'yo gusto mo makilala eh. Pero puta, may mga tao na ang tagal mo nang nakikinig, ready ka na mag-open, ayaw makinig sa'yo eh. Eh baka wala naman kasi pinagsamahan, magkakwento ka na lang bigla na. Hindi. Alam mo rin naman yung connection nyo, ganon. Oo naman. Saka ibig ko sabihin, usually sa group setting ganun eh. Lalo na sa ano, kahit tayo, nakapag-call center tayo, parati kang may teammate na ano eh, bida-bida. Feeling ko naman maganda yung gusto nila ikwento. Ang problema, ayaw na nilang makinig sa opinion ng iba, gusto lang nila kwento ng kwento. Stress kaya ako mausap ng gano'n. Narinig mo na ba yung kasabihan na ano? Kaya isa yung bibig, tapos yung dalawa tenga. Para mas makinig ka. Kaya nga dalawa tenga mo eh. Mas madami ka dapat kinig kaysa salita. Alam ko hindi lang kasi siya proportion. Ano yun? Hindi magkakasundo yung dalawang bibig mo na sabihin. Hindi. Kaya usually ganun, di ba? Yung parang magtataka ka sa tao, sasabihin, puta, parang sarap kausap ni ano. Pero sa totoo lang, hindi masarap kausap yun, magaling lang makinig. Pero yun nga, baka depende rin kasi nga sa sitwasyon eh, kung wala rin naman sa lugar yung magiging ano mo. Ano? Depende rin sa sitwasyon. Wala Dapat namang na sa lugar din yung pagiging madaldal mo, ganun. sa totoo. Saka minsan pag wala ka talagang dala kahit nasa lugar ko eh. Ganung car. Pag yung gusto mo ikwento, ikaw lang may gusto. Oo. Yun nga, kailangan pakiramdaman mo rin yung ano, usap mo. Pakiramdaman mo din yung kutuban ng mga tao. Kaya lahat dapat bago ka sumabak o bago ka umidad ng sobra sa larangan, sa kahit anong trabaho, dapat nakasubo ka ng ano eh, team. Nang? Team. Yung setting na may... Makisama? yun. Yung setting na may team. Kasi kahit pa paano magkakaroon ka ng idea ng ano eh, kung paano makisama eh. Kung kailan ka di makikisama, kung kailan ka makikisama. Parang mostly naman ganon. Parang kahit anong field of work mo, talagang lang mo makisama. Parang maliban na lang kung ikaw mismo yung may-ari ng kumpanya na wala ka nang pakialam sa lahat. Pero parang kahit saan kailangan mo talaga makisama eh. Oh, hindi. Kahit hindi kayo considered as a team, Meron. parang as a co-working ganon. Oo. Pero may mga yung katulad ng mga boss, not counted yun, syempre. Saka mga yung mga profession na pwede ka lang naman mag-isa. Mahirap naman, putang ina, si Poltorero ka, tapos gusto mo Ano yung supportero? Undertaker. Ha? Undertaker, nag-embalsa mo. Kung sa motor ka, gusto mo teamwork? Mahirap ka teamwork. Mahirap ka teamwork, mga kasama mo dun. Tag team, ganon. And usually naman kasi sa mga corporation, ganon. Kaya nga dapat lahat sumusubok dun. Di ba may mga may mga kwento, tapos may mga papalabas na yung anak nila gusto nila magtrabaho muna. Sa kanila, Sa entry level. Oo, mag-entry level ka. Tapos hindi pinapaalam na anak siya ng boss.
Mga teleseryeng ganap yan na. Ay, merong ganong totoo sa Korean, yung may-ari ng Samsung. Na? May-ari ng Samsung sa Korea, bilang yung mga big companies, isa yung Samsung doon. Yung pinaka-chairman ng Samsung ngayon, babae. Pero itong, hindi ko alam yung pangalan, nakalimutan ko na eh. Pero itong babaeng to, ano siya, anak siya nung talagang parang president CEO dati ng Samsung. So, di nila alam. Hindi, alam nila nung huli na. Ang ginawa niya nung una, nung nagsisimula, yung anak niya, pinapasok niya sa entry level. Ano? Entry level na employee. So, nagsimula siya sa pinakauna o pinakamababang pwesto hanggang umangat siya ng umangat, ma-promote. Tapos, nung nandun na siya sa parang senior manager o magde-director na, saka siya sinama ng airpods niya. Kasi parang, sure na walang special treatment dahil anak siya, ganon. Saka, Umangat siya sa sarili niyang sarili niyang husay. Pero, maliban doon, gusto niya makita ng Alam, ano? Oo. Oo. Gusto makita ng anak niya yung kung paano paghirapan yung bagay. Oo nga, yan nga. Pero pwede naman ang hindi. Mayaman naman sila. Kailangan pa. Pero Kung ganun yung way niya na hindi naman sa way lang yun. Kasi kung iisipin mo, yung yaman, may iwan mo sa anak mo yan, pero yun lang yung tagi mong may iwan. Hindi ba mas mapapanatag ka matepok pag kahit papano, alam mo, kaya niya yung sarili niya, kaya niya pangalagaan yung yaman na binigay mo. Anin mo yung pamana sa'yo, kung putik, di mo namana yung ugali, paano makuha yung pamana na yun? Pero pag bilyonaryo ka, may sa lugar ka magagaganon eh. Pero syempre, kung hindi ka naman sobrang duper bilyonaryo, anak ko na kaagad. Wala nang moral. Malalaman mo din yan. Yung iba nag-i-invest sa guides, parang yung may magtuturo sa kanya, gano'n. Yun nga yung nangyari pa pala doon na kwento. Alin? E di yun, umangat siya ng umangat hanggang naging presidente siya. Yung isang malupit na nangyari doon, napakasawa niya, bodyguard niya. Ano? Bodyguard niya. Ano? Bodyguard niya. Bodyguard? Oo. Bodyguard niya ng pangasawa niya. Na-inlove siya sa kanyang bodyguard. So yun. Pero divorce na sila. Hindi rin nagkatuluyan. Parang awkward ng pwesto ng 360 niya. Sa likod? Ha? Hindi, dyan talaga pinipwesto yun eh. Para kita habang nagra-ride ka eh. Parang back view niya. Makulimlim Nakakatawa makita madami nagra-ride, tapos makikita may iba may edad na, no? May edad na, yung may pamilya na. Ang iniisip ko dyan, ano yung sa atin? Yung sa atin, yung mga magulang natin, ano happy nila dati? Cross stitch. Cross stitch. Wala sila yung katulad nitong ginagawa ng mga iba na aalis ng aalis pag walang pasok, mag-ride. Depende naman kasi kung hindi naman outdoorsy yung mga iba. Hindi, ano nga? Dati. Di ba? Picnic, kasama pamilya, ganon. Yun, ibig sabihin dati, wala silang mga sariling hobby. Ano yung mga hobbies dati? Wala rin na masyado maisip eh. Maglagay ng barko sa bote. Sabong. Not counted yun, hobby pa rin hanggang ngayon yun. Sa kahit andyan yung kahit andyan yung mga anak, ginagawa yun. Kaya nga wala na ngayon na hobbies? Hindi, hobbies nila dati? Kasi kung iisipin mo ngayon, habang may edad na tayo, makikita mo yung mga hobbies na normal eh. O ano yung mga hobbies dati? Hindi ko alam eh. Wala rin ako maisip. Ano yung mga hobbies na ginagawa ng kapanahunan dati?
Saya ng bata, oh. Ganda talaga dito. Ang lamig na. May dalang pugot na ulo. May? Pugot na ulo. Yung helmet? Oo. Ito nakita. Ulan na ba? Daming tao ngayon, no? Mga pababa na. Hindi, Sunday eh. Mga pababa na. Saka yung mga ganun, mga pop-up shops. Ito, oh. Pag nag-ride tayo, wala namang ganyan. Yun ang daming naglagay ng Sunday. kape. Madami nagra-ride pag Sunday. Oo, maambon na. Ano na? Maambon na. Dama mo na din. Medyo dama ko na eh. Nakita mo yung ano? Yung sa TikTok. Alin? Yung hapon. Nakwento ko na ata sa'yo kahapon yun. Yung pinatay? Oo. Hindi ko Lumabas ulit ako na. nag-TikTok eh. Umami na ata. Yung Pinay? Oo. Asan pala yung boyfriend niya nun? Di ba parents ng boyfriend niya yon? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko na maalam eh. Pero parang confirmed na eh. Pero ang daming ang daming underlying na pwede mong i-question eh. Pero proven na siya. DNA eh. Ah, DNA, saka mga CCTV footage na siya yung siya yung huling may hawak, saka siya yung huling parang gumalaw. may witness pa. Or wala na yun na. Tapos parang sinasabi nga nila sa Japan kasi, medyo seryoso sila sa ganyan. Yung hindi nila palalabasin or hindi nila sasabihin kung sino yung kriminal hanggat hindi totoo, hindi confirm, sensitive sila. Hanggat hindi proven. Oo, kaya nga daw naiiyak-iyak tong yung sa TikTok kasi pinakita na yung mukha nila sa camera ay sa TV. So once ipakita na yung mukha mo sa TV, finish na. Ibig sabihin totoo na kasi sensitive daw yung mga Hapon doon, hindi basta-basta. So pag nilabas nila yon, panigurado na. Ikaw talaga gano'n. Ganda talaga ng panahon lagi dito. Laging umaambon. Rainforest nga eh. Rainforest. Ba't ang dami nag-uwian? Pauwi naman na yung oras. Baka mga kahapon pa yan nandyan eh. Baka naikot na nga nila yung Luzon. Overnight. Naikot na yung Luzon. Ha? Naikot na nila yung Luzon. Yan eh. Yung pagod na ulo. Mahirapan siya mag-overtake. Gusto mag-overtake eh. Alin ba yung mabagal sa harap natin? May May tuktok. tuktok. Siya yung mabagal. Kaya buong mundo na yung mabagal. Tapos tayo, trap. Kasi Iwan. scared tayo eh. Ha? Scared tayo. Hindi man tayo nagmamadali. Ano yan? Siya, hazard? Hindi niya kaya, mabigat eh. Pero the pressure Israel na yan. Uy, naka-video ka. Reloaded. Ang cute ni Kuya, kung pwede lang bumilis yung sa tapak niya eh. Yung parang hinihiling niya yung yung motor na bibilisan. Sagad na itapak eh.
Baka bumilis pa daw eh. Konting tiga pa daw nung ano. Kapag ba nababasa? Sakto lang. Ang dami pala din sa TikTok na mga ano, yung mga nagpo-post ng anonymous. Ang dami ko nakikita parang sa, nakita mo ba yon yung, nakadikit sa kamay ko, wait lang. May bug na Yung sa TikTok na mga nag-suicide na ano, na content creators, tapos parang sa ano, Call of Duty community. Matagal na yun ah. Meron ulit na bago. Nagpakamatay na naman. Oo, may bago nagpakamatay. Parang yung nag-post kapatid niya na Dahil binuli ng binuli. daw. Kasi parang ang toxic daw ng community na ang daming nag-PPM, nagpa-comment na magpakamatay na siya, ganon. Pero ano siya, anonymous siya, hindi siya, mga nakamask. Nakikita mo ba yun? Nakita ko yung nakamask na bungo. Ha? Nakamask na bungo. Oo, mga ganon. Tapos naka-full gear, naka-mask, ganon. Eh, yun yung nagpakamatay dati ah. Meron pang isa, baka ibang, hindi ko alam kung nakabungo din siya, basta mask. Oh. Tapos mga naka-all black na mga naka-tactical gear, ganon. Oh. Kahapon ko lang nakita yung post din na parang sinasabi nila first daw yung unang nagpakamatay. Nakalimutan ko yung name eh. Oh. Tapos ito daw ulit bago, ganyan. Tapos parang, may mga nakikita pa akong iba na ganun pa rin yung content. Oh. Tapos parang ang bata pa nila, yung isa doon 16 pa lang. Pero yung una kasi matindi eh. Maliban sa sinasabi ng tao magpakamatay ka, kaya nagalit sa kanya yung tao, nahuli siyang nang-girlfriend ng bata. Bata? Parang ganun? Ewan ko kung tama. Parang Or mga interaction sa minors. minors, ganun. Wala ka pag minor talaga yung naging issue mo. Wala na. Tapos ka na. Wipe out ka na. Oo. Tapos ka na sa lahat eh. Parang ganun eh. Parang ganun yung Parang ganun yun eh. yung pinaka ano. Pero yung malupit doon, hindi pala totoo. Talagang ginago lang siya. Eh, ang nangyari nung Yung ano, nakita ko na yun, yung kunyari ano, nagkaka-chat sila ganon. Oo. Tapos lumabas na ba, iniwan siya ng girlfriend niya, iniwan siya ng lahat, tapos lalabas-labas, hindi pala totoo. Nakita ko nga yun, yung nagpanggap lang siyang ano, ganon. Pero yung recent nga daw yun parang ganon din. Ganun din, pero may ginawa, parang may... Hindi ko alam kung meron siyang ginawa, kung may issue rin siyang ganon, pero yun nga yung COD community nga daw. Bakit daw ganun yung mga tao? Pero hindi mo ba pwedeng itigil na lang? Parang delete mo na yung account mo since hindi ka naman nila kilala, di ba? Madaling sabihin sa'yo eh. Kasi tayo, lumaki tayong walang internet eh. Eh paano kung yun lang ang alam mo? Pero hindi nga siya kilala. So, ba't di ka Hindi. mag-start over? Hindi siya kilala, pero yun yung identity niya. Yun ang mahirap eh. Pag nagsisinungaling ka sa isang bagay tungkol sa'yo, dadating ang panahon, yun ay totoo para sa'yo eh. Tapos kahit alam mo kasinungalingan mo naman, mahihirapan ka mag-let go sa kasinungalingan na nabuo mo na dahil yun na para sa'yo yung totoo. Yun na ikaw, ganon. Kahit hindi naman nila alam na ikaw yun. Hindi, bigyan kita ng case in point. Case in point, meron akong tropa, panggap siya ng panggap na may pera siya. Dati pa to eh, high school, college, panggap siya ng panggap na may pera siya. Dumadating sa point na nililibre niya kami, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, feeling ko kahit hindi naman, tropa pa rin siya eh. Ang problema sa sarili niya, yun na yung nabuo niyang identity na may pera siya. Dumating sa point na nagkakanakawan, siya talaga pinagbibintakan ng lahat. Tapos yun, alam ng lahat, siya maski siya huling-huli na hindi niya ma-let go. Na siya talaga yun. Pero yan kasi iba pa rin yan, kasama niyo siya, kilala niyo siya personally. Pero yung online identity mo na yun hindi nga. man lang alam kung anong pangalan mo mismo, ganon. Yun nga yung maganda eh. Kasi katulad naman ito sa sitwasyon na to, baka yun lang ang meron siya eh. Hindi natin alam paano yung ikot eh. Kasi tayo, mga millennials, yung mga tropa, kaibigan, nabubuo yan sa school, sa paglabas mo sa bahay ng hapon, doon tayo nabubuo eh. Yung sa Gen Z, hindi natin alam kung paano eh.
kasalanan din naman nating magulang na millennial, siguro di natin nasanay na ipalabas, ganyan. Minsan yan na lang ang totoo sa kanila eh. So parang yung community nila Yan. yun. Parang naging masakit siya kasi parang yung community na binuo mo, binackstab ka. Yeah. Tapos, ayun kitang baby. Tapos sila pa yung naggaganon sa'yo na akala mo, mga tropa mo na ganon. Hindi lang akala mo, para sa'yo yun na yun. Yung dating barkadahan natin, tambay sa kanto, tambay sa school, hindi natin alam sa Gen Z, yan yung kanila eh. Sa bagay. Di ba? Oo, kasi kung iisipin mo lang na parang Katulad natin na millennials, hindi pwede. Kasi tayo, ngayon, medyo madami, may mga na-hook na talaga na yung mga tropa-tropa nila, pero lumaki tayong nakikipagkaibigan ka sa labas. Kaya never natin magigets kung paano yung kanila kasi may mga iba, doon na talaga sila nabuhay. Pinanganak silang ganun. oo. Saka yun nga medyo tayo ko naman na ano, na parang yun yung naging parang circle of friends niya na dun yung connection na nakukuha niya. Oh. Tapos sabihin sa'yo magpakamatay ka na gano'n. Oo. Tapos parang para sa'yo, sabihin na hindi natin, we don't know kung paano niya view yung community niya eh. Pwedeng girlfriend, pwedeng these are my babies, ganun eh. Tapos para sabihin nila yon, dapat hindi mapablur ang lines mo bilang content creator or may-ari ng community. Hindi mapablur ang lines sa'yo na at the end of the day. Eh kaso Hindi nga ano pa mabuhay yan eh. mga bata pa eh. Yun nga, yun ang buhay nila eh. Parang hindi pa sila ganun ka-mature na kaya nila yung Totoo. separate yung online life saka yung mga Hindi separate. Hindi, boundaries. ang labanan doon is alamin nilang hindi yun ang buhay. Ang problema, may Pero kaya nga kasi wala pa silang masyadong experience sa life gano'n. Yun Totoo. pa lang, yun lang. wala naman tayo magawa dahil di rin naman natin sila mapigilan. Pero yun, kaya di ako magtataka na may magpapakamatay. Eh paano mo naman ma-prevent yun kung ikaw yung Tangina, simple lang sagot Parent? dyan. As a parent, oo. simple lang. Barkadahin mo anak mo, yun lang yun. Kaya naganap ng barkada eh, hindi mo binabarkada eh. Kasi Oh, paano kung parang paano hindi ka cool para sa kanya? parang hindi nabuo yung band yun nung una pa lang kasi nga busy ka gano'n, meron ka yung time mo talaga kahit anong gawin mo or kailangan mo talaga mag-adjust. Very good. Maganda yan. Kung kailangan mag-adjust, tapos hindi mo na orasan, yan yung price na ipipay mo. Alam mo ba, may narinig ako kwento. Ano? Yung parang kinikwento ni God ba? Hindi ko maalala kung sino, God o Buddha, na ang buhay daw, parang four balls na ginajuggle mo. Nakita mo na yun? Hindi. 4 balls na ginajuggle mo. Sabihin natin yung family mo, isang bola, yung work mo, isang bola, yung health mo, isang bola, tapos yung loved ones mo, isang bola. Ikaw yung may hawak ng lahat. Oo, tapos ginajuggle mo yon. Okay. Ang catch doon, sa mga bolang yon, may isang papasagin. Isa lang? Ay, sa mga bolang yon, may isang hindi papasagin. Lahat ng bola yon papasagin. Oo. Isa lang yung hindi papasagin doon. Oo. Yung work. Work? Oo. Kasi pag nagja-juggle ka, pag nabasag mo yung pamilya, basag na yan. Hindi mo mababalik. Pag nabasag mo yung health mo, napabayaan mo, hindi mo na mababalik yan. Pag yung loved one mo, nabasag mo, hindi mo na babalik yan. Yung work mo, kahit malaglag mo, babalik at babalik yan. So, case in point na sa sinasabi mo kanina, kung ganun ang nangyari, alam mo na napagsak mo yung babasagin. Kaya nga siya sabi, pag pinag-overtime ka, o ma-apektuhan yung pamilya mo dahil sa work mo, never forget na yung babasagin is yung pamilya, yung kalusugan. Ngayon kasi medyo kaya mo nang i-balance kasi marami ng opportunities. Oo. Pero dati kasi parang limited lang naman talagang sa office ka, malalayo yung mga mo. At the end of the day, no one can ever say. Kasi katulad nung sinasabi, alam mo ba yung parang layman's term ng prioritization? Nang, Layman's term ng prioritization?
arranging things based on what's important to you eh. Kung importante sa'yo yan, kahit ano pa sabihin mo eh. Hindi, kasi syempre iba rin naman yung kung paano isipin ng mga tao. Kasi parang di ba connect naman yun. So kung maano mo yung work mo, di masusupport mo yung family mo sa gusto mong way. Nagigit ko naman. Yung connection nga lang yung nawawala. Very good. Nagigit ko naman yung idea mo na yan. Pero meron kang 24 Pero wala nang tanggapin na. Hindi, saka meron kang 24 hours sa buhay mo. Ang akin, meron kang 24 hours sa buhay mo. Imposibleng hindi ka nakalaan ng oras para sa anak mo nun. Ngayon, pag tinignan mo yung orasan mo, na instead mo sa anak mo nilaan mo sa hobby mo, nilaan mo sa sarili mo, nilaan mo, medyo, yun nga. So, pwedeng yun yung maging dahilan kasi never ka mauubusan ng oras eh. Pwedeng pagod ka, pwedeng pinarioritize mo yun. Pero 24 hours yung buhay mo eh. Kaya nang yan. Mahal na mahal mo yung isang tao, mahal na mahal mo anak mo eh. Eh di yung kulang mo, tulog. Kaya sabihin mo, tulog na yung anak mo, gagawa ng paraan yung anak mo dahil ikaw, para sa bata, ikaw ang priority niya. Kung ikaw, priority mo sila pangalawa kasi una yung work para mabuhay sila, ang bata, gagawa ng paraan. Ang problema, pag tinakasan mo ng tinakasan yan, tapos na-blind ka na, eto tama kasi nagtatrabaho para sa kanila, ang ending. Ito pwede yan mag-apply sa yung mga middle class, ganun. Pero yung mga talagang nag-work ng 2 to 3 jobs per day, tapos pati yung anak nag-work, ganun. So, ano na? pero, ano yung sisingit? pero yun ang mahirap. Talagang na yun, rare case na yun. Pero may something sa may something sa hardships eh. Parang pwede mong i-argue dyan, di yun, sobrang hirap. Nagtatrabaho yung bata, nagtatrabaho yung magulang, wala nang time. Wawalan siya ng oras na mag-isip-isip ng pakamatay. Nagtatrabaho eh. Wala na siyang Yun yung gift of God eh, na parang kahit pa paano, kahit mahirap, patitibayin ko naman loob mo. Sa bagay. Di ba? The fact na may oras yan para gumawa pa ng community, may oras siya. Ikaw bilang magulang, unfortunately, kailangan mong gumawa paraan para dun sa babasagin mong bola. Okay, may point. Di ba? Marami siyang time. So, So, kapag ganun nga nag-work kayo parehas, wala siyang time mag ganun. Okay. Saka ibig ko sabihin, iba, hindi ko sinasabi na mas madali buhay ng mga anak, pinanganak ng mayaman. Wala namang kasalanan yung mga taong ganun. Puta, ganun talaga eh. Hindi naman hindi dapat requirement sa'yo tumulong. Kasi pinanganak ka mayaman, kasalanan mo ba yun? Ang ibig ko lang sabihin, pag ikaw medyo lumaki ka sa mahirap, may mga bagay kang naiisip na hindi naiisip ng mayaman. Gets mo? Oo. Saka tumutibay din naman talaga loob mo kapag gano'n. Saka pag mayaman ka, never mo pa narinig yung yung makalamsik pura mo eh. Never mo pa narinig yun eh. Pero hindi ka lesser doon. Hindi ka rin required tumulong. Kaya, binigyan na sila ng chance ng universe na parang dahil ganyan, makapag-invest ka sa family mo, ganyan. Ang problema, nagiging baliktad eh. Pag payaman ka ng payaman, nakakalimutan mo na yung mga bolang importante. Kasi akala mo okay naman lahat, nabigay mo naman lahat, ganun. Parang, di ba, ewan ko sa teleserye lang gano'n na parang yung nagiging ungrateful na na parang mas akala mo lang wala yung gano'n. Pangit lalo yung ugali, gano'n. Tapos dun pa lagi yung yung nasa'yo na lahat, tapos ganyan pa. Yung gano'n. Hindi, palaging nga yan eh. Yung investment mo sa parent eh. Tapos yung sa drama, napapaniwala sa drama, kaya nga masarap panoorin, di nangyari sa totoong buhay. Ginagawa ko lahat, anak, para makuha mo lahat, tapos ganyan ka. Hindi din. Wala pang utang na loob, gano'n. Ang kakaiba at hindi kakaiba, ang totoo sa trabaho, kahit anong trabaho, habang umaangat ka, kumukunti trabaho mo, at lumalaki responsibilidad mo. Yung manpower, hindi mo na masyado gagawin, pero yung load sa utak mo, medyo malaki na kasi mas may responsibilidad ka na, mas binibigyan ka na ng mga roles na parang may say ka.
Pero hindi mo pwedeng sabihin na habang umaangat ka, lalo ka nawala ng oras sa anak mo. Anak mo yan eh. Kung may mag-a-adjust doon, ikaw, kamatulog. Pero diba, dapat alam mo na lang din naman siguro kung ano dapat yung boundaries mo na kapag may work ka nga na ganon. Minsan nakaka-addict magtrabaho eh. Minsan gusto mong Siguro kapag nag-work ka tapos nakikita mo talaga yung improvement. Kasi di mo rin naman masasabi lagi yan sa mga normal na job lang na kahit na yung Hindi. yung di mo nakikita kung saan napupunta yung pinagtatrabaho mo ganon. May point ka. Kaya hindi palaging nakaka-addict mag-work. Hindi. Ang ibig ko sabihin, may mga work na pangit pero para sa'yo nakaka-addict pa din kasi gusto mo iwasan kung ano yung totoo sa buhay eh. Gets mo? Pag nagtatrabaho ka, nakakapag-provide ka, hindi mo na kailangan intindihin yung drama sa bahay. Basta ako nagtatrabaho ako, nabibigay ko nararapat, I'm done. Yan yung pinili mo na wala kang connection sa bahay. Yun nga ang mali. Kasi puta, dadating ang panahon, ikaw na pinakamayari ng kumpanya mo, na-realize mo ngayon, wala ka ng pamilya. Mas madami kang free time, wala ka naman ng pamilya. Kaya maraming free time, wala ka ng pamilya eh. Pero hindi ko sasabing malibo yun. Kasi kung yun ang ambisyon mo, hindi po tayo dati. Hindi ka muna nagpamilya. Diba? Yung universe nakikinig yan eh. Kung ano yung hiling mo, gusto mo maging best sa craft mo eh. O sige, alisin ko lahat ng mga tawag dito yung nakakapagulo sa isip mo. Tanggalin ko pamilya mo. Totoo. Sige, alisin ko lahat. Alisin ko lahat na nakakagulo sa'yo. Alisin ko pamilya mo, asawa mo, divorce, okay. O yan, ikaw na best sa craft mo. Ikaw na pinakagaling. Ikaw na pinakamagaling, marami ka ng time. Wala ka na. Hindi, ako naniniwala pa rin talaga ako eh, na kung ano hiningi mo yun ang bibigay eh. Diyan minsan, no? Naririnig ng universe eh, na gusto mo, ikaw ang pinakamagaling sa lahat na walang nanggugulo sa isip mo. Paano kung di mo naman sinabing kunin yung pamilya? Yan ang problema, minsan yung gusto natin, napaka specific eh. Gusto mo to, hindi mo alam yung mind mo na naririnig ng universe at ni God, malaki, vague eh. 'Di ba? Ito lang gusto mo. Okay, noted. Tapos hindi mo iniisip yung mga pwedeng maging consequences ng mga bagay na gusto mo. Kasi sabi nga naman, lahat ng gusto mo, makukuha mo. Tulad ng truck na to, ang tagal Isip. Minsan naman kasi parang late mo na lang nare-realize Nabinigay na nga sa'yo. Ang problema kasi, yung nasa utak mo, may specifics ka na gusto. And I mean, late mo na na-realize na Na mali na hiningi hindi mo. pala dapat ito yung inuna ko, mga ganyan. Kaya nga. Pero kasi, madalas sinisipin mo lang yun kapag nakuha mo na lahat. Oo. Kapag nakuha mo na yung gusto mo. Totoo. Kaya nga, totoo yung sinasabi na yun, na ask and you shall receive, sabi sa Bible. Tapos, sa universe naman, kailangan mo lang So far, sa point ng buhay ko na to, wala pa akong masasabi na hiningi ko na hindi binigay. Lahat ng hiningi, binigay sa atin. Ang problema, sometimes, nagiging nako-cover siya as pangit kasi yung hiningi mo is not what you were thinking of. Parang may iba kasama, may ibang kaikibat. Pero binigay siya sa'yo ng universe kasi yun yung hiningi mo mismo. Parang hiningi mo, gusto ko. Pero yun nga, hindi ba siya unfair sa mga mga less fortunate na ang gusto lang talaga araw-araw is kumain? Gusto lang magkaroon ng pagkain na kahit yun yung hinihingi nila buong buhay nila sa universe, ganon. Very good question yan. Alam mo, sa totoo, yan ang din eh. Kaya may malaking question mark dun sa yung The Power. The Power pa yun? Ano yan, yung book? The Secret of, basta yung gano'n. Libro? Oo, na parang mamamatay na sa gutom. I just need to believe in positive things. Hindi naman. Diba, unfair siya kung gano'n. Kung nakikinig pala si universe mo. Paano ako? Hindi. Na ang basic lang ng gusto ko. Very good. Salita naman kasi yan. Ikaw, being part of the universe, itanong mo naman sa sarili mo, bakit dyan ka nilagay ni universe? Ano ang mga dapat mong gawin sa binigay na siya sa'yo? Kung hindi man ikaw ang hiningi, ang dati mong ikaw naghingi,
or kahit ano, naging, yan ang nabigay sa'yo ng universe. As a human being, as part of the universe, ano ngayon ang responsibilidad mo sa binigay sa'yo ng universe? So, may galaw din dapat. Oo, hindi naman may galaw. Ano, bakit ka nilagay dito? Punong-puno yung isaw. Oo. Kasi nga, lahat part ng universe, di ba? So, anong role mo? What's your part? Problema, masyado kang natatie up na malas ako. Malay mo, binigay pala sa'yo ng universe yun for a bigger purpose. Eh, kaso nagre-reklamo kang masikip eh. Parang unfair na sa'yo. Natepo ka na lang, di ba? Walang kalaban-laban. Wawa ka. Dito tayo na. Katerina na lang. Edit out mo naman tayo, no? Ha? Mag-edit ka naman eh, no? Oo. So, ba, makuha mong mabangga tayo, nakakaya. Siyempre, di natin masasama. Katerina, parang maluwag-luwag eh. So yun, good point naman yun sa universe. Nung recently ko na lang Lumagpas na ba tayo? Ha? Lumagpas na? Oo. Good point yung sa'yo na yan eh. Pero lately ko lang na-realize yan eh. Na parang, okay, pinanganak akong ganito. Unfair. Oo, unfair. Pero kung naniniwala ka talaga sa role mo sa universe, na lahat ng may pinanggalingan or lahat nakasulat na yung ganon, ikaw ngayon, bilang part ng universe or part ng pinaniniwalaan mo, bakit ka nang binigay sa'yo? Tatanong sa'yo, wala naman akong ginawang masama. Kaya nga eh. So bakit kaya? Gets mo? Wala kang ginawang masama, binigay sa'yo yun. Bakit kaya binigay sa'yo? Anong magagawa mo sa binigay na sa'yo ngayon? Pero kasi kailangan mo ng positive mind dyan. Eh, hindi naman lahat. Yun ang problema. Parang lalo na kung nandun ka sa sitwasyon na yun, Totoo. medyo mahirap sabihin na dapat ganito ka mag-isip ganyan. Totoo. Ako, hindi ko sasabihin yun doon. Lagpas na naman tayo. Ang una ko sasabihin doon, tingnan mo muna sa sitwasyon mo kung ano pwede mong magawa. Hindi ko sasabihin yun, no? Oo. Puta, tirik na yung mata. Believe in the universe. Okay na yan, ganito talaga. Binigay sa akin to. Maniwala ka kung paano nag-work ang universe. Para maurang niya. Okay. Punong-puno din.